Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dabet. May edad na at tahimik na namumuhay sa lugar ng Davao. Nakakapangilabot, nakakapanindig balahibo, nakakapagtaka, nakakalito, nakakabagabag. Pero mas lamang ang pagkamangha sa akin noon habang kasama ko ang lolo na itago na lamang natin sa pangalang Lolo Abel. Isa siyang albularyo. Napakabihasang albularyo at talagang hinahangaan ng mga taong katulad niya noon sa lugar namin. Ang nakakabilib dyan, bulag ang lolo ko. Itong pagkabulag niya ay noon pang kabataan niya. Basta na lamang umano ng labo ang kanyang mga mata, hanggang sa tuluyan na itong hindi makakita. Maraming pagsusuri ang dinaanan ng Lolo Abel, pero ayon sa isang bihasang espesyalista, may impeksyon sa mga ugat ng kanyang mga mata. Dahilan para mabulag ito, at posibleng hindi na talaga makakakita. Hanggang sa kalaunan noon ay namuti ang mga mata niya. Ito yung parang tipong patay na talagang kanyang paningin. Na-depress si Lolo. Sino ba namang hindi, diba? Walang ibang kulay ang buhay niya maliban na lamang sa kadiliman. Hanggang sa may napapanaginipan daw si Lolo noon. Babae ito na ubod ng tangkad. Sinasabihan siyang huwag mawala ng pag-asa. May kapansanan man umano siya pero may katangian siyang malayo sa iba. Paulit-ulit ang panaginip na yon at halos gabi-gabi pa umano. Hanggang sa dinala na si Lolo Abel noon sa isang albularyo. At doon ay laking gulat ng albularyong ito dahil nalaman na si Lolo umano may kakaibang abilidad. Hindi basta-bastang tahas ito. Pambihira ang lakas at lawig ng bisa. Imbis na gamutin ng lolo, ibinigyan siya ng albularyo ng langis. At nagbungkay ito na subukan umanong manggamot sa mga may sakit. Malakas ang kutob niyang gagaling daw ang may sakit nun. Yun umano ang pahiwatig ng panaginip. Ang katangian na wala sa iba. At malamang ang dumadalaw sa panaginip, yun din umano ang bumulag kay Lolo. Kung hindi yun ang Inang Maria, baka isa pang sugo umano. At bunsod ng hindi pa naniwala sila noon kung kaya binaliwala na lamang nila ito. Hanggang sa ito umanong kapatid ng lolo na isang babae nun. Nagkaroon ng sakit sa matres. Nahirapan ito sa pagbubuntis at madalas makunan. At dahil sa naaalala nila noon ang sinabi ng albularyo sa lolo ko, nanalig sila dito at baka totoo nga ito kung kaya pinahilot sa lolo ko ang puson ng kapatid niya. Sa maniwala man kayo o sa hindi, may lumabas umano na napakaraming bugon. Yung tipong mga laman umano na nabalot ng dugo nun. Para bang nabakla sa mga mayoma. Ilang buwan ang nakalipas ay nakapagbuntis na ang kapatid niya. Nairaos ang bata. Doon na nagsimulang maniwala at manggamot si Lolo Abel. Nawala ang depresyon. Naaliw siya noon kasi may pinagkakaabalahan palagi. Ang maganda pa dito ay may natuklasan ng Lolo Abel sa kanyang sarili. Malakas umano ang kanyang pakiramdam. Aminado naman ako noon na malakas talaga ang pakiramdam ni Lolo. Iisipin mong hindi bulag. Mantakin niyo ba namang nakakarating ito sa merkado na mag-isa lang? Kung minsan pa nga sa mga tabo doon sa iba't ibang lugar kung may piyesta eh. Mahilig pa ito sa chicks, Sir Seth. At dahil dito ay mapapaisip ka agad kayo na may isa pagpapilyo ang lolo, di ba? Pilyong-pilyo ito at talagang komedyante pa. Malakas ang karisma at magaling makipag-usap. Nakapag-asawa ito at nabiyayaan sila ng anak na babae. Pero iniwan din ng lolo.
Ito namang babaeng anak. Ito na si nanay. Naitago na lamang nating Amara. Ito yung katuwang ng lolo ko pero napabuntisan ito at ako na ang naging bunga. Pero nakahanap ng ibang pamilyang nanay ko at iniwan ako sa lolo ko. Natatandaan ko noon na edad 16 na taong gulang pa lamang ako. Isinasama na ako ng lolo ko kung saan-saan. Minsan sa panggagamot niya, pero kadalasan ay kapag gumagala sa mga piyesta. Nakatira kami ng lolo ko sa bukiran banda ng Tacloban. Payak na tahanan lang, isang palapag na bungalow. Balilumang-luma na talagang tirahan na ito. Naitayo ito wala pang ikalawang digmaan. May malawak ito na taniman ng mais. Bukod pa dyan ay may mga puno ng niyog dito. Pagmamay-ari ng lolo ko ang lupain, na siya namang ipinagkatiwala niya sa pinsang buo niya noon na babae, si Lola Trinidad. Ito ang nagmamaniobra sa lupain at binibigyan na lamang ang lolo ko noon ng kita. Iisipin mong wala lang si lolo. Yung tipong hindi mapagkakatiwalaan pero kapag ito na yung kumilos, mapapanganga ka na lamang sa kayang gawin niya. Bulag yan pero mas akma pang gawa nito kumpara sa hindi bulag. Mahiya ka ba namang kaya ni lolo ang umakyat ng niyog? Isa talaga sa mga pagkakataon na tumatak sa akin ay yung may lumapit na isang pamilya. Hindi na kaila sa akin kapag may hindi kilalang tao na napapabisita. Alam na, malamang magpapagamot yan. Itong pamilyang sinasabi ko, 4 na miyembro ito. Tatay, nanay at 2 anak na babae. Itong 2 anak na babae, ang isa dito ay parang lampas 20 anyos na. Habang yung isa naman ay parang kaedaran ko lang nun. Ito ang mga nabati ng lamang lupa o mano. Batay sa unang albularyong nilapitan nila. Pero hindi yun nagawa ng paraan kaya humanap sila ng iba. Pangalanan nating Trisha at Fat ang mga ito. Si Fat ang bunso. Ayon sa kanyang ama ay sumasakit daw ang tiyan ng mga anak nila lagi at gabi ito nangyari. Tapos minsan may nakikita pa ang mga ito na nakakatakot na para umanong impakto. Sinuri ito ni lolo. Karaniwang nakikita ko sa kanya ay ang makiramdam lamang sa pasyente. Hindi yung tipong magtatawas. Ano naman yung titingnan niya sa tawas bulag nga siya. Yung 2 anak ay nakaupo lamang sa mahabang upuang antigo. Si lolo ay nasa harapan lang. Nakaangat ang kamay habang nakabuka ang palad. Yung tipong itinatapat niya sa bawat isa ang palad niya nun. Ilang saglit lang ay dinampina ng lolo ang palad sa mga balikat. Matagal yun sa bawat isa. Hanggang sa nagsalita ang lolo Abel. Nagulat ako sa paghahayag niya. Taliwas kasi ang mga sinabi kumpara sa pagsusuri ng naunang albularyo. Sigurado ba ang unang nilapitan ninyo na lamang lupa itong mga anak nyo? May mga orasyon sila sa katawan pero may mali. Nga pala, alam ba ng albularyo na yun na lumipat kayo sa akin? Tumango ang padre di pamilya at sinabing yun na daw mismo ang nakapagpayo na magpatingin na lang sa iba. Ganun ba? Mapuntahan nga yung bahay ninyo. Malapit lang naman siguro Hindi kasi nabati ang mga ito Mahina ko namang tinanong ito sa kung ano ba ang dahilan. Naaswang ang mga batang ito. Wala akong naramdamang elemento sa kanila. Aswang. Loko talaga tong unang albularyong nilapitan nila So ayun na nga. Hindi pwedeng nagkakamali si lolo. Ni isang beses ay hindi ko nasilayang pumalpak ito. Nahuhulaan niya nga ang sakit na normal lang sa katawan Pero yung maluluba hindi niya ginagamot. Lalo na kapag may bingit na umano ng kamatayan. Bawal sa kanya yon. Alam ko naman yun noon. Nabanggit niya yun sa akin. Pagagalingin lamang niya ang may sakit na malubha kung ang taong gagamutin ay may malalim na pananampalataya. Yun namang mga kinabibilangan ng kababalagan. Easy lamang umano ito para kay Lolo Abel.
Pero yun pa lamang ang unang beses kong makasaksi, Sir Seth, ng patungkol sa aswang. Kaya nga hindi ko makakalimutan ito at ibinahagi ko ito sa inyo. Pumayag ang pamilya. Isang biyahe lamang ito. Sa bukid din banda pero mas malapit sa lungsod ng Tacloban ng tirahan. Maraming bahay doon. Ang iba ay magkakatabi at may magkakalayo din. Pero ito yung tipo ng lugar na kahit marami ang bahay, makahoy at may parte na sobrang liblib. Doon ko nalaman na may kaya sa buhay itong pamilya. Malaki ang bahay noon. 2 palapag ito at tingin ko ay kakagawa pa lang. Merong 2 tricycle pa akong nakita sa garahe. At yung motor na Econo noon. Naglilibot-libot ang lolo. Napakaseryoso na mukha niya. Isipin niyo bulag yan pero hindi man lang sumasagis sa mga nakaharang. Maya-maya bigla itong sumimangot. Nakabaling ang atensyon niya sa isang banda. Sa mga puntong ito ang pamilya ay nasa loob lang ng bahay. Nakasilip sa amin sa labas. Halata sa mga ito na para bang tensyonado. Tsaka wala pang alam ang pamilya na aswang ang dahilan. Maliban na lang sa akin noon. Aminado naman akong inililihim talaga ito ng lolo sa kanila. Kapag masaselan kasi, hindi pinipili ng lolo ang sasabihin sa pasyente kasi nga, magdudulot lamang ito ng katatakutan at baka magpanik pa ang mga yon. May ilan naman na iba ang rason. Basta bumabatay lamang ako sa kung anong desisyon ni lolo. Kung ano ito, sinusunod ko yon. Lumapit ako sa lolo. Mahina akong nagtanong sa kung anong problema niya. May bahay sa gawing yan, di ba? Ang susunod na tirahan, diyan nakatira yung aswang. Sigurado ka, Lo? Pakiangat ngayong kamay, Lo, kasi nga nakapikit ka naman eh. Iangat mo lang kung saan banda. Huwag yung nguso lang, Lo. Pinalo ng manipis na tungkod ang batok ko nun. Hindi na daw kailangan pang iangat ang kanyang kamay kasi wala namang ibang bahay sa direksyon yon. Tama naman si lolo. Gusto mo bang maging bulag din? Nagbubulag-bulagan ka. Sundutin ko yung 2 mata mo eh. Aray ko naman, Lo. Sinisiguro ko lang naman eh. Ikaw kasi kung minsan sinungaling eh. Ano gagawin ko ngayon? Pupuntahan ko ba? Ano? Sinungaling ba yung nakita mo? Pustahan pa tayo. May 2 bahay dyan na magkasunod oh. Sa ngayon wag muna. Magpapagabi tayo dito. Haharapin ko yung mga yan. Kapag hindi nakinig, pupuntahan natin, ha? Ganito kami lagi ni Lolo. Oo, at huwara na matanda ito. Galante at sobrang disente kausap pero mas lamang sa kanyang pagkapilyo at sinungaling. Hindi ko nga alam kung kailan magsasabi ng totoo o hindi. Tapos saksakan pa ng pagkalasinggero. Pumuslit kami sa bahay. Panay naman itong tanong ng mga magulang ni Trisha at Fat kung anong problema. Kanina pa nila inaalam ito sa lolo ko. Pero wala naman umanong ibang sinasabi kung hindi magpapagabi daw kami nun. Alam ko ang awit ng diwa ni lolo. Kung nililihim niya ito, dapat ko ding ilihim yon. Kaya nga sinabi ko na lamang na aalamin siguro ng lolo ang bumati sa mga anak nila sa gabi. Kung saan naman dito ay sinusumpong ng sakit sa tiyan. Dagdag ko pa, huwag mag-alala dahil kagaling ang mga anak nila. Basta hayaan lamang kami doon na pumuslit. Ayos lang naman kahit nasa beranda kami. Tumango ang padre de pamilya. Sinabi nito na aasikasuhin na lamang daw kami noon. Ito namang lolo ko wala nang ibang nirequest. Kahit kumakalaming sikmura ko. Alam niyo kung anong hiningi Sir Seth? Kulafu. Alak lang ang kasiyahan. Mabuti na lamang at pinakain pa rin ako ng pamilya. Napainom din kasi ako minsan, lalo na kapag walang katagay si lolo. Pero konti lang. Mga nasa pasado 8:00 ng gabi yun. Ang mag-asawa ay nasa sala lang, habang sina Trisha at Fat ay nasa silid.
Pabalik-balik sa pagsuri dito ang tatay. Ito din naman ay mungkahi ng Lolo Abel. Nabantayan ng mga anak tapos ipaalam sa kanya kung may nangyayaring kakaiba sa mga ito. Ayaw naman kasing pumasok ng Lolo Abel sa loob ng bahay. Ewan ko ba sa kanya? Basta yun pa lamang ang unang beses kong makita siya na hanggang sa beranda lang. Natutuwa ako makatulong nun. Dahil nga yun naman ang makamulatan ko talaga, lalo na't laging kasama si Lolo pero minsan nababagot ako eh. Lalo na sa mga sandaling yun na may inaantay kami. Hindi naman ako natatakot. Nakakabagot lang dahil hindi ako kinakausap ni Lolo. Kinakausap niya yung sarili niya. Tapos tatawa itong bigla. Hanggang sa maya-maya pa, napatigil sa pag-inom si Lolo. Tumayo ito at nakatingin sa isang direksyon. Ang likot ng kanyang mga bulag na mata. Para bang nakakakita ito ng kung ano. Hanggang sa bumaba sa beranda si Lolo. Susunod sana ako kaso sinabihan naman ako noon na manatili na lamang sa kinaroroonan ko. Ramdam ko nang may kakaiba. Lalo't may kabigatan ng pagsambit niya. Tinatanaw ko ang unahan. Doon mismo sa kung saan ito ang direksyon ng bahay na tinuro niya kanina. Wala naman akong nakikita maliban na lamang sa talahib na halong mga baging. Hanggang sa ganoon na lamang ang pagsimangot ng mukha ko noon. Nagsalita itong si Lolo at ang sabi niya, "Dong, pwede bang makiusap na wag naman sanang magtatalo ng kapitbahay? Kung gusto mo doon sa malayo, hindi naman ako magagalit sa'yo eh. Basta doon lang sa malayo." Kumabog ang dibdib ko noon. Alam ko na to. Sabi ko sa sarili ko noon. Kung hindi ako nagkakamali, nasa malapit lamang ang nilalang. Nananabik akong makita ang kung anong itsura nito. Kating-kate ang mga paa ko nun. Gusto ko talagang lumapit kaso alam ko namang paggagalitan lamang ako. Habang ito namang mga magulang nila Tricia lumapit sa akin. Nagtanong yon sa kung anong ginagawa umano ng lolo ko. Sabi ko naman baka kinakausap na nito ang lamang lupa. Dagdag ko pa, doon lang sila sa loob at isarang bintana. Sumunod naman ang mga yon. Patuloy pa rin sa pagsasalita si Lolo, pero hindi na naging malinaw sa akin kasi nga pabulong na yon. Yung tipong para lamang siyang nagmumuni-muni. Pero alam kong may kinakausap talaga ito. Hanggang sa umiling ito at para bang naging dismayado. Dito na ako tinawag ni Lolo. Mabilis naman ako noong lumapit sa kanya. Tinanong ko siya kung anong sadya niya. "Mukhang may alitan sila dito. Hindi naman kasi nang tatalo ang mga aswang na kapitbahay eh. Malibang na lang kapag may atraso ka talaga. Mahirap nito ay hindi natin pwedeng sabihin sa kanila na aswang ang dahilan dahil nga kapitbahay eh. Kaya ako ito inililihim dahil yun ang rason. Mabuti at parang sinasakyan mo naman. Pakisabihan mo yung pamilya na isara yung kanilang bintana at pinto. Huwag silang palalabasin hanggat maaari ha. Agresibo ang aswang apo. Pero kailangan nating puntahan ito sa kanila." Bumalik ako sa bahay. Sinabi ko ang mga kataga na gustong iparating ni Lolo sa pamilya. Sumang-ayon naman ang mga yon. At mabilis na nagsara ng pintuan. Pero binuksan lahat ng ilaw sa bahay. Ultimong sa likuran nga banda ay binuksan din. Halatang natakot na mga ito sa mga sinabi ko. Pagkabalik ko ay nagsimula ng maglakad ang lolo. Sa mga sandaling yon ay doon na ako nakaramdam ng takot. Isipin niyo, pupunta namin sa bahay ang aswang. Hindi ko alam kung anong gagawin ng lolo dito. Oo at dalubhasa siya sa kung anong abilidad meron siya pero bulag ito. Aswang pa ang kakaharapin. Ibig sabihin kapag may hindi pagkakaintindihan, may mangyayaring pisikalan. Hindi ko alam kung anong magaganap sa ganoong estado ng lolo. Kaya nga ako natakot nun eh.
Gawa ng alam kong dihado. Mabuti sana kung hindi aswang. Yung tipong inkantasyon lang ang gagamitin ng lolo na karaniwan kong nakikita sa kanya sa mga nababati na mga lamang lupa. Pero aswang na yan at hindi na lingid sa kaalaman ko yung aswang. Kahit pa man hindi pa ako nakakakita nito sa mga puntong yon. Pero bukang bibig ito ng karamihan at may taglay talagang bagsik at kakaibang lakas. Nakikita ko na yung unang bahay. Patay yung ilaw dito. Parang walang nakatira. Parang inalisan. Yung kasunod ay hindi ko patanaw. Pababa kasiyang lugar at angat din ang mga talahib nun. Pinapakiramdaman ko lamang ang lolo. Tapos kung saan siya pumupunta, nakasunod ang mga paa ko sa kanya. Nakakabilib. Bulag yan pero hindi man lang natitisod. Alam na alam kung saan hahakbang. Samantalang ako na mga sandaling ito ay hirap na hirap at kating-kati pa. Hanggang sa may naaninag na ako na espasyo sa unahan. Kapansin-pansin ang amag ng isang bahay na malaki. Pero wala ding ilaw doon. Ito na yung tinatahak ni lolo. Walang ibang bahay kung hindi yun na yun. Nang makarating kami sa buluwagan ay nagpasintabi pa si lolo. Dagdag niya pa ay may respeto daw siya sa kahit anong nilalang. Mapaaswang man ito o hindi. Dahil ayon kay lolo, lahat ay may karapatang mabuhay. Pero, yun lang dong. Pero mali ang ginawa mo. Kung may galit ka, kausapin mo ng maayos. Huwag mong idadaan sa abilidad na meron ka. Kapag ganun, manghihimasok na ako. Alam mo, may mga kaibigan akong aswang ha. Nakalaban nila ako pero nadala din naman sa pag-uusap. Ikaw lang siguro ang sobrang tigas ng ulo. May kabigatan ng pagkasangbit ng lolo ko noon. Sobrang tensyonado na ako. Hanggang sa ilang segundo noon ay sumambulag sa ilong ko ang napakabantot na amoy. Mabilis na pumasok sa isip ko na eto na yung aswang. Yun din naman kasi ang mga naririnig ko na pahiwatig nila. Idagdag pa dyan na parang nahihirapan akong huminga. Tapos medyo maalinsangan kahit malamig naman dapat doon banda. Lalo na at kasagingan yon. Tapos batid kong may ilog sa baba dahil naririnig ko ang lagaslas nito. Maya-maya nagbukas ang ilaw. Sa ibabang bahagi. 2 palapag kasi ang bahay na yon tapos gawa sa kahoy ang lahat pero walang pintura. Maya-maya ay may nagpakitang babae. May dumungaw pa sa bintana na 2 bata. Isang babae at isang lalaki nun. Lumabas ng bahay yung babae at nagtanong ito sa kung anong sadya. Diretsahan namang sinabi ng lolo na, "Hindi mo ba narinig ang mga sinabi ko? Alam kong asawa ka niya. Kung ako sa kanya ay magpapakita na ako. Naidadaan naman ito sa usapan Isa pa, walang nakakaalam na iba. Maliban na lang sa akin at itong pangit na nasa likod ko." Tinawag pa akong pangit na parang nakita niya na talagang mukha ko Lumapit pa ng lumapit kay lolo ang babae. Kalmado naman ito. Parang nag-aalangan pa nga. Huminto ito ng ilang distansya. "Magandang gabi, Manong Abel. Ikaw po pala yan. Akala ko kung sino. Pasensya na. Jerome, si Manong Abel itong nagpunta sa lugar. Kilala ko siya. Huwag mong gagalitin si Manong Abel. Pasensya na talaga, Manong Abel. Nagalit ang asawa ko. Pinagmumura kasi itong mga anak ko Pinagbintangang nagnakaw daw hindi naman totoo yun. Palibasa kasi may galit sila sa amin. Gustong bilhin yung lupa dito pero ayaw naman ibenta ng asawa ko." Napanganga ako nun. Hindi ko inaasahan na may nakakakilala pala kay lolo doon sa lugar. Sa bagay ay tanyag nga naman ang lolo. Isa ding ikinamangha ko ay malumanay magsalita ang babae. Na para bang nire-respeto niya si lolo. Pero ilang saglit lang.
nakarinig ako ng nakakapangilabot na tinig. Hindi ko alam kung baboy ba o kung anong humihilik nun. Tinanong ko pa si Lolo kung ano ba yon. Pero hindi niya ako sinagot. Gumagapang na ang nerbiyos ko sa katawan. Ilang saglit nun, napatalon ako sa gulat. Merong dumaan sa likuran ko at patungo ito sa kinaroroonan ni Lolo. Napakapangit ng itsura niya. Parang kuba. Ang daming balahibo sa likod. Yung mukha nito nang lumingon sa akin, hindi ko mawari kung paniki ba o galit na aso. Sinakluban talaga ako noon ng kilabot. At kung hindi ako nagkakamali, ito yung aswang. At sa kauna-unahang beses ay doon pa lamang ako nakakita ng ganon. Kumabig na ako noon, paatras, habang itong si Lolo naman ay nakatayo lang at ganoon pa rin ang posisyon. Aminado naman akong naramdaman niya ang aswang pero hindi niya lang pinapansin ito. Bumati ito. Tawagin natin itong Jerome. Habang yung asawa naman ay pangalanan nating Ikay. Ang sabi ng nilalang, hayaan daw muna siyang makaganti. Hindi naman daw niya papatayin. Nagalit lamang daw siya ng gusto ng pagmumurahin umano ang mga anak niya. At pinagbintangan pa. Kahit sino naman ay magagalit doon. Lalo't magulang siya. Narinig niya naman umano ang pakiusap ni Lolo. Pero ayaw niya lang talagang sumunod nun. Sabi ko na nga ba, may dahilan. Ganun ba? Pinahiya pala yung mga anak mo, ha? Tama lang din pala ang ginawa mo. Ipagpatuloy mo pero wag mo talagang papatayin, ha? Narinig mo naman siguro ang mga sinabi ng asawa mo patungkol sa akin, di ba? Kapag tapos ka na, puntahan mo ako sa bahay. Ipaalam mo lang sa akin na maayos na, nang maabisuan ko naman ang pamilya nila. Tinatago ko rin ang pagkatao mo. Tara na po, dito na tayo dumaan sa kabila. Napakamot na lamang ako uli ng ulo nun. Ganun lang kadali. Pinapahirapan ko pang isipan ko. Nagpasalamat ang aswang. Manghang-mangha ako noon kay Lolo. Aswang yan, ha? Pero mabilis silang nagkaroon ng magandang ugnayan. Sa mga sandaling yun kasi ay napapangunahan na ako ng tensyon. Gaya ng sinabi ko, iba talaga ang inaasahan ko noon. Nakauwi kami. Tapos mga 2 araw ang lumipas ay may napabisitang isang lalaki. Sakto lamang sa laki tapos bakas sa katawan na sanay sa mabigat na trabaho. Pagkabungad pa lang, tinawag na ito ng Lolo sa pangalang Jerome. Nagulat ako noon. Ito yung aswang. Patawa-tawa pa ito. Tapos na daw siya makaganti. Tinakot niya muna ng tinakot. Ultimong yung asawa nga nagtatatakbo umano. Hindi ko maiwasang mapatawa nun. Karaniwan lamang magsalita. Hindi mo makikita sa itsura na may kakaiba sa kanya. Ang napansin ko lang ay yung kwintas niya na para bang merong suso. Mahabang naging usapan nila ng Lolo. Pinapansin din ako nito. Ang sabi pa, kung wala umano ang Lolo ko noong gabing yun, bubulagain niya umano ako. Hanggang sa naglaon ay tingin ko kaibigan na ito ng Lolo. Lalo na nang mapadako ang usapan sa kauri niyang aswang na abusado. Maraming nabanggit si Jerome. Sinisita umano ang iba. Pero pinagbabantaan naman siya. Nakiusap pa ito kay Lolo na tulungan siya, lalo na doon sa sobrang mapanalasa na taga-Babatingon. Nakapatay pa nga umano ito ng mananagat. Si Lolo habang nakikinig ay para bang nabati ang atensyon. Naging seryoso yung mukha nito. Tango ito ng tango tapos tanong ng tanong sa mga impormasyon sa aswang na nananalasa. Hanggang sa umabot sa punto na, pwedeng samahan mo ako. May mga albularyo naman doon pero wala ni isa sa kanila'y nakapigil. Hindi ko alam anong Abel pero
Kung gusto mo, samahan kita. Gagawin ko yon. Gusto mo lahat pa ng mga katulad ko eh. May balbal. May balbal dyan malapit sa sementeryo nakatira. Naadaanan ko. Kamuntikan ko pang mapatay kaso hindi lang pala nag-iisa. Bigla akong kinabahan. Hindi nagbibiro itong si Lolo. Sa tono pa lamang ng pananalita niya noon ay talagang may gagawin ito. Pero malaking katanungan dyan sa kung ano naman yon. Diba nabanggit ko na nga kung bakit hindi ako nagtitiwala sa lolo ko. Partikular sa usaping aswang kasi nga bulag yun eh. Tapos hindi pa mahilig sa itak. Humaba ng humaba ang usapan noon. Hanggang sa naging maselan na ito. At ganoon na lamang ang pagtataka ko. Dahil itong si Lolo, nakapatay na pala ng aswang. Hindi lang isang beses kung hindi dalawa na. Noon itong nasa baybay pa siya nakatoka. Doon kasi na malagi ang lolo noon ang magkaroon ng asawa. Umuwi na lamang ito ng iwan ng asawa. Bumalik ka dito, Jerome, ha? Bukas ng madaling araw, aalis tayo. Nakapagdesisyon na ang lolo. Siyempre hindi naman pwedeng hindi ako kasama. Sa pagkabagabag ko noon ay nagtanong ako kay lolo sa kung ano bang gagawin niya. Paano niya papatay ng aswang? Pero tumawa lamang ito. Dama niya daw na wala akong tiwala. Basta, dapat ko manong matunghayan ito sa personal dahil hindi niya sasabihin kung paano. Alamin ko na lamang umano yon. Pagsapit ng hapon sa hindi naman inaasang pagkakataon, merong dumating na bisita. Lalaki. May dala itong isang bata na sa tingin ko ay nasa edad 5 taong gulang. Patpati ng batang ito. Malaki ang tiyan, na para bang walang purga. Naroroon pa rin si Jerome ng mga panahon na ito. Ginanahan kasi ito tapos humantong sa kwentuhan nila lolo noon sa pag-inom ng tuba. Namangha ako. Bunsod ng sinabi kaagad ni Jerome na ang bata daw ay binabarang. Napatawa pa nga noon si lolo. Ang sabi nito ay hindi lamang sa pang-amoy malakas si Jerome. Kahit panghuhula. Hindi naman po. Kilala ko yan eh. Malapit lang yung bahay niyan sa tirahan ng mga magulang ko. Nung isang araw napadalaw ako doon. Nagpaalam ako sa mga magulang ko kung ayos lang makipagsundo sa albularyo. Pumayag naman sila dahil kilala ka naman nila. Yung mga magulang ko na din nagsabi na binabarang yung bata. May tumingin na din daw diyang albularyo. Ang hindi ko lang inaasahan, makakaratingin dito. Sabi ni Jerome. Kaya pala alam ni Jerome ang sitwasyon. Walang ano-anong lumapit na si lolo noon sa beranda namin. Sa likod kami noon banda, sa may lilim ng malaking puno ng sampalok. Yun na nga. Totoo ang sinasabi ni Jerome. Alam umano ng lalaki na binabarang umano ang kanyang anak. Yun din kasi ang lumabas na resulta sa unang albularyo. Pero hindi maalis-alis ang barang. Nakikinig lamang ako noon. Inaantay ko ang utos ng lolo ko. Hanggang sa nagtanong ito sa kung may kagalit ba. Itong lalaki ay pangalanan na lamang nating Buloy. Habang ang bata naman ay si Carlo. Walang duda manong yung kalaguyo ko dati. Yun din ang sinabi ng naunang albularyo. Galit kasi yun noon pa. Lalo na't nag-asawa ko ng iba. Nagbanta na yun na pagsisisihan ko daw yung lahat. Sabi ni Buloy. Ay naman kay lolo. Kung nalaman umano ng unang albularyo ay bakit hindi nagawang puksain ang barang. May mapapantok o mapapako na kasi umano. Pero ang sabi ni Buloy, yun nga ang problema. Sinubukan naman umano ng albularyo pero hindi talaga niya mahuli-huli. Bagkos, iba ang tinatamaan ng pampako. Taga-ibang lugar pa ito. Makailang beses daw yung ginawa at iba't ibang tao ang napapatawag. Ganoon ba? Magaling pala yun. Mukhang nag-aral lamang siguro ng pamamarang para makaganti sa'yo.
Jerome, umari ka nga tot. Saglit lang. Tawag ng Lolo Abel kay Jerome noon. Nagtaka ko. Bakit niya tinawag si Jerome? Di ba nga, mapapatanong din kayo. Lumapit din naman ito. Pasuray-suray pa yon. At halatang may tama na ng tuba. Ang baho pa ng bibig nito nang tumabi sa akin. May binulong lamang si Lolo sa kanya. Hindi ko narig. Basta seryoso ang mukha ni Jerome. Mga ilang segundo din yon bago pa tumango itong si Jerome tapos nagpaalam itong aalis na.